Magandang araw mga ka-DIY, meron tayong isang tanggap ngayon, isang industrial pan na ang sira doon nito ay yung switch niya. Meron pa kaya tayo makukuha ng switch na ganito? Wala na eh. So hindi lang switch ang problema nito. Pag tinignan mo yung physical appearance ng buong electric pan, hindi na kaaya-aya, puro kalawang na. More than 20 years na raw itong electric pan at may sentimental value sa may-ari. So ang gusto niya, ayusin ko yung electric pan at pinturahan ng bago. Initial findings ko, stock up yung switch. Yung speed number 3 may continuity, yung 1 and 2 wala. Ibig sabihin may posibilidad buo pa ang electrical system ng motor. So bago ko palitan ng switch, nilalagyan ko ito ng code para hindi ako malikot pagbalik. Gusto ko kasi ma-confirm kung ang motor is buo pa. So gumamit muna ako ng switch na galing sa stand pan. Temporary lang naman to paggamit para lang malaman ko kung yung motor niya is buo. Tapos, ang isa ko pang titingnan dyan ay yung wattage ng motor saka yung microfarad para makompute ko kung talagang anong switch ang gagamitin ko, yung heavy duty. So, hindi pwede yung switch ng stand pan kasi yung stand pan, yung wattage na 90 watts lang yan. Pero nung nakita ko yung wattage is 350. Saka yung microfarad niya 6, so hindi pwede, hindi siya Hindi na maganda yung physical appearance ng electric fan. Puro kalawang, saka yung mga tornilyo niya puro kalawang. So kailangan talaga ito pinturahan na. So habang naghahanap ako ng switch na heavy duty, so nag-decide ako na pinturahan to, pati yung pinaka metal casing niya. Tibay itong electric fan na to. Kaganda to pag napinturahan na natin, saka lagyan na natin ng mga lubricant yung kanyang motor. Burado na yung brand, saka burado na yung mga specification niya. So hindi ko tuloy ma-identify kung gaano siya kalakas yung motor niya, kung ilang wattage. So nagbe-base na lang ako dun sa capacitor. Grabe, kilo. Halos bilog kilo. Bigat. Grabe, so ito talaga bigat ito. Gumagamit na ito rin sa aking French eh. Ang kotse natin ginagamit natin eh. Hindi na, regarding dito sa switch ng electric pan, nahirapan ako maghanap. Since na vintage na to, so wala akong makitang same model or same size. So, itry ko na lang i-repair. Sana ma-repair. Pansinin yung switch hindi diretso. So, kaya pag nagpo-push ka, hindi ko makakapit. So, try kong i-diretso. So, ayan o, nire-repair ko siya. Kasi mahirap talaga maghanap ng switch. So, at least kung ito ang maibabalik natin, maganda pa. So, ang pinaka-problema ko na lang, yung knob. So, yung knob na yan, magagawa ko na ng paraan yan. Kukunin ko na lang yung mga bottom knob doon sa mga lumang switch. Ibinalik ko na yung original na switch. Gumagana na yung on and off niya. Kasi, mahirap maghanap. Almost 2 weeks na akong naghahanap. Wala akong mahanap na same size nito. Saka yung pagpapalit kasi ng switch, kung hindi compatible dito kasi mataas ang wattage ng motor natin. Luckily, nagawa natin ang paraan yung switch. So, ang magiging challenge na lang natin itong mga pindutan. So, gawin na rin natin ang paraan. Kumuha tayo ng mga pindutan sa mga lumang switch. Hindi ko mabuksan yung housing. Umabot na ako ng 2 weeks. So ibababad ko ulit siya ng DW40 habang inaayos ko yung pagpipintura. Yung quality ng LEC, ang ginamit dito, metal na matibay. Hindi basta-basta mo siya makukupi. So lilinisan natin siya gamit ang metal brass saka mga ises na grit na 80 saka follow with the 120 or 150. Right after na naalis ko na yung mga kalawang at na-smooth na, nag-apply ako ng red oxide primer para maprotektahan siya sa mga future na kalawang. At saka bago ko in-applyan ng spray paint.
So matagal-tagal na isisan niya kasi para maging smooth talaga. Para pag nagpintura tayo, quality rin. So nakita niyo yung housing, ibang klase. So nagpapatunay na itong electric fan na to is considered vintage. Tibay eh. Wala na akong makitang ganitong klaseng electric fan. So pagkatapos ng pintura ng housing, patuyuin natin, tapos try natin buksan yung pinaka-motor niya, kung ano talaga yung nasa loob. So ibang-iba ang itsura kumpara mo din sa mga regular na electric fan. So makikita mo, pure copper yan, at yung rubber solid. At last, nabuksan ko rin yung housing. So mapapansin nyo, yung kanyang stator napaka-solid. So naging careful ako dito sa paglilinis kasi baka may mawalang pyesa, wala na tayong mahahanap. Kasi since na ito ay consider vintage na. So konting linis lang ginawa ko, nilagyan ko lang ng konting oil. Mapapansin nyo, yung kanyang design na housing, naiiba. So napaka-solid metal siya. Sa tingin ko, hindi na natin makikita sa market to yung ganitong klase ng housing metal. Karamihan, puro plastic na lang. Hindi katulad nito, talagang metal. So smooth na yung naging resulta ng pagpipintura natin. So halos tapos na yung ating pagre-repair. So ibalik na natin, i-assemble uli natin. Tapos isamahan nyo ako, i-testing natin kung gaano siya kalakas. So check din natin yung switch kung naging functional na siya. Kung gumagana na yung speed 1, speed 2, speed 3. So yun kasi naging problema. So at least na-repair na natin. So before natin saksak-to, checkin natin yung circuit niya, yung continuity niya. Kung talagang wala siyang ground o clear yung kanyang electrical system. Push natin sa number 1. Number 2. Number 3. So, ang lakas. Okay. Switch off natin. Number 3. Papasalamat ako sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami po tayong matutunan na konting kaalaman dito.